Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Oo naman, mabilis na sumagot ang lalaki, dahil ang tanging makakatulong sa kanya ay si Felix. Bagamat nakarating na sa lupa si Yi Qingshan, hindi siya makalapit kay Ivory, at hindi siya makakaharap sa Aaron, dahil si Yi Qingshan ay hindi isang totoong God State Strongman o kalaban ni Aaron. Hanggat papatayin mo si Ivory, magagawa kitang maabot ang parehong antas ng Yi Qingshan sa napakaikling panahon. Handang ipaglaban ni Fei Langsheng ang banal na kaharian, dahil ang pag-asa sa Aaron upang maging isang malakas sa banal na kaharian ay puno pa rin ng hindi kilalang mga bagay. Gayunpaman, tinulungan ng taong ito si Yi Qingshan na talagang gawin ito, kaya handa siyang maniwala sa taong ito. Gusto kong malaman kung bakit gusto mong patayin si Ivory. Nagtataka si Fei Langsheng. Bagamat si Ivory ay babae ni Aaron, at ang lalaking ito ay halatang gustong i-target si Aaron, sa pananaw ni Fei Langsheng, ang pagpatay kay Ivory ay ganap na walang kabuluhan, nagpapataas lamang ng galit ni Aaron. Nakakatakot isipin ang baliw na Diyos. Kasi ang babaeng to lang ang nakakapagbanta sa akin. Sabi nung lalaki, napakunot naman ng noo si Fei Langsheng. Si Ivory ay isang ordinaryong tao lang ngayon. Bagamat magiging napakalakas niya sa hinaharap, gaano man siya kalakas, hindi ba't magiging Aaron siya. Hindi siya natatakot sa Aaron, ngunit kay Ivory, nakakaiba. Alam ko ang lakas ni Ivory. Minsan ay natalo niya ang maraming malalakas na lalaki sa bundok ng Jingwo, ngunit ang malalakas na lalaking iyon ay hindi karapat-dapat na banggitin kumpara sa Aaron. Sabi ni Furlongson, ang taong iyon ay ngumiti, sabihin, kung alam mo, iyon ay isang ikasampul lamang ng kanyang lakas, ay hindi mag-iisip. Nagulat si Fei Langsheng at sinabi na may hindi kapani-pani walang ekspresyon, paano siya magiging napakalakas. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang taga-suporta. Paano maiintindihan ng isang tulad mo ang kapangyarihan ng taga-suporta? Biglang tumangala sa langit ang lalaki at napabuntong hininga. Hindi alam ni Fei Langsheng kung sino si Fu Yao. Ngunit ang pagtingala ng lalaki sa langit ay may naramdaman si Fei Langsheng. Ken sinasabi namin na ang suporta sa kanyang bibig ay ang malakas na nasa kalawakan sa itaas ng mundo ng Xuanyuan, at sa ganitong paraan lamang makaramdam ng takot ang malakas na nasa banal na kaharian. Ngunit paano lilito ang kapangyarihan ng kalawakan sa lupa? Tandang pananong. Ang mundo ng lahat ng direksyon, siya rin ang pinakamalakas sa kungtong. To destroy a world is just a matter of fingers. Hindi sinasadyang sinabi ng lalaki. The world of all directions. Iyan ba ang pangalan ng mundo? Ang kungtong realm ay tila hindi isang mababang kaharian, kundi ang pinakamalakas din. This made Fei Langsheng huminga ng malalim kahit na ito ay isang kategorya na hindi niya maintindihan. Alam niya na kapag nabawi na ni Ivory ang kanyang tunay na lakas, siya ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa tinatawag na malakas na espiritu. Mabuti na rin para sa kanya na maalis ang ganoong tao sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang patayin si Ivory sa lalong madaling panahon. Sana matupad mo ang iyong pangako at tulungan akong makalusot sa Divine Realm pagkatapos kong patayin si Ivory. Sabi ni Furlongson, hanggat kaya mong patayin si Ivory, hahayaan kitang makalusot sa banal na kaharian. Pagkababa ng boses ng lalaki, nawala ang panaginip. Pagkatapos ay lumitaw ang Aaron sa ipinagbabawal na lugar. Dahil nakaramdam siya ng kakaibang pagbabago ng kapangyarihan sa ipinagbabawal na lugar, pumunta siya rito. Ngunit nang dumating ang Aaron sa ipinagbabawal na lugar,
muling naglaho ang kakaibang kapangyarihan. Anong nangyari sa puwersang iyon? Tanong ni Aaron kay Fei Ling. I don't know. Parang may pabago-bago sa space tunnel. May darating ba ulit sa Earth? Nagkunwaring alerto si Fei Langsheng at tumitig sa space tunnel. Iniisip ni Han Sanchen na medyo kakaiba si Fei Langsheng. Ang kanyang pagbabantay ay hindi dapat lumitaw pagkatapos mawala ang kapangyarihan, na halatang sadyang ipinapakita sa kanyang sarili. May kinalaman ba ang kapangyarihang iyon sa Fei Langsheng ngayon? Fei Langsheng, ang pinakaayaw ko sa buhay ko ay ang pagtataksil. Kung may manggahas na magtaksil sa akin, hahayaan ko siyang mamatay na walang lugar na mamamatay. Malamig na sabi ni Aaron. Sa iyong lakas, paanong may manggahas na ipagkanulo ka? Nakangiting sabi ni Fei Langsheng, na walang pinapakitang kakaiba. Hindi nakikita ni Aaron ang anumang mga pagkukulang kay Fei Langsheng mula sa ibabaw, ngunit alam niyang kakaiba ang babaeng ito, ngunit sinasabi pa rin niya na hanggat protektado si Ivory, hindi matatakot si Fei Langsheng. Magpahinga ka na, manunood ako, sabi ni Aaron. Walang kamalay-malay na gustong tumanggi si Fei Langsheng, ngunit sa sandaling umabot sa kanyang lalamunan ang mga salita, binawi niya iyon. Ang Aaron ay nananatili sa ipinagbabawal na lugar. Isa itong magandang pagkakataon para patayin niya si Ivory. Paano niya ito mamimiss? Ikaw ay isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian. Hindi magandang gawin mo ang mga kulis na ito. Sabi ni Furlongson. Hindi siya tumanggi. Ang mga mata ni Aaron ay may bakas ng balak na pagpatay. Paanong kailangang magpahinga ang isang malakas na taong tulad niya? Pero hindi siya tumanggi. Malinaw, mayroon siyang tiyak na layunin. May ideya ba siya tungkol kay Ivory? Ang susunod na sandali, Aaron lumitaw sa likod ng Fei Langsheng. Kahit ang mga malalakas sa Jizhijing ay hindi maramdaman ang pagkilos ni Aaron. Naramdaman lang ni Fei Langsheng na biglang nawala ang Aaron. Akala niya mahirap siyang magsisi kaya tumakas siya. Ano sa lupa ang itinatago mo sa akin, Fei Langsheng? Ang boses ni Aaron ay nanggaling sa likuran. Nagulat si Fei Langsheng dahil sa malamig na pawis, lumingon sa Aaron, mukhang medyo nalilito. Ikaw, anong sabi mo? Paano ako may itatago sa'yo? Sabi ni Furlongson. Hindi mo may itatago ang gulat mo. Sabi ni Aaron. Mabilis na pinigilan ni Fei Langsheng ang kanyang gulat. Sinabi, bigla kang sumulpat sa likod ko, natakot lang akong magpanik. Biglang iniunat ni Han ang kanyang kamay at hinawakan ang lalamunan ni Fei Langsheng. Malamig ang boses niya at sinabi niya, mamamatay ang mga nagtaksil sa akin. Gusto mo bang pumunta? Hindi ko ginawa, hindi kita pinagtaksilan, sabi niya, buong lakas na umiling-iling. Ang pagpatay kay Fei Langsheng ang pinakamagandang paraan na maiisip ng Aaron para alisin ang banta. Hanggat patay na si Fei Ling, hindi siya mag-aalala. Gayunpaman, ito ay magiging isang problema na hindi maaaring imbestigahan para sa kung ano ang nangyari sa Fei Langsheng. Sa lakas ng loob ni Fei Langsheng, talagang hindi siya nang ahas na ipagkanulo ang sarili ng madali, kaya talagang gustong malaman ni Aaron kung ano ang sanhi nito. Sabihin mo sa akin, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, tanong ni Aaron. Sa oras na ito, halos hindi makahinga si Fei Langsheng, at ang kanyang lakas sa harap ng Aaron ay walang puwang para sa pagtutol. Hindi makapagsalita si Fei Langsheng, kaya napailing na lamang siya. Nang malapit nang mamatay si Fei Langsheng, binitawan ni Han Sanchen ang kanyang kamay. Napabuntong hininga si Fei Langsheng. Malamig na sinabi ni Aaron, maaaring pumarito si Ye Qingshan sa lupa at hindi madama ng aking banal na sentido. Dapat ay dahil mayroon siyang isang uri ng pakikipagsapalaran sa mundo ng Xuanyuan. Iyan ba ang dahilan kung bakit mo ako pinagtaksilan? Maaari mo bang ibangon ang ideya ng pagtataksil sa akin, dahil ba ito sa banal na kaharian? Ngunit sa mundo ng Xuanyuan, sino ang makakatulong sa iyo na maabot ang banal na kaharian? Ang mga salita ni Aaron ay nagpalamig kay Fei Langsheng, at halos bawat pangungusap ay binanggit ang pangunahing punto. Gayunpaman, hindi ito pangkaraniwan para sa Aaron. Dahil napakadaling hulaan. Ang tanging bagay na maaaring maging interesado kay Fei Langsheng ay ang paglusot sa banal na kaharian. Kinakailangan na magkaroon ng ilang koneksyon sa banal na kaharian upang may pagkanulo siya ni Fei Langsheng. Ngunit hindi ito maisip ng Aaron. Paano siya matutulungan ng isang tao na maabot ang banal na kaharian sa mundo ng Xuanyuan? Nagising ba si Linlong? Nagpatuloy si Han.
Dahil dito ay umungol ang ulo ni Fei Lingsheng. Nag-alinlangan siya sa pagkakakilanlan ng lalaki noon, ngunit matapos malaman na si Yi Qingshan ay naging isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian, hindi itinuloy ni Fei Lingsheng ang problemang ito, dahil ang kanyang pagnanasa ay nabulag ng banal na kaharian. Ngayon, napaka-posible nang marinig iyon ng Aaron. Walang mundo ng Xuanyuan na may banal na kaharian sa loob ng libu-libong taon. Paano magkakaroon ng isang malakas na kaharian ng Diyos at hindi niya ito alam? Dahil ang taong iyon ay lumilitaw sa isang panaginip, maaari siyang lumitaw sa anumang anyo. Posibleng sabihin na siya ang pagkakatawang tao ni Linlong. Halika, sabihin mo sa akin ang totoo, hindi kita kayang patayin. Ang pagnanais ni Aaron para sa kaalaman ay tumaas sa sukdulan, kaya hindi niya madaling patayin si Fei Lingsheng. Hindi kita pinagtaksilan. Sabi ni Furlongson. Ang mga salita ni Aaron, hayaan si Fei Lingsheng na halos maniwala na ang binata ay ang embodiment ni Linlong, ngunit dahil dito, hindi niya sasabihin kay Aaron ang totoo. Kung may kaunting pag-aalinlangan na matutulungan siya ng lalaki na makapasok sa banal na kaharian noon, ngayon ay lubusang naniwala si Fei Lingsheng. Ang isang makapangyarihang nilalang tulad ni Linlong, na nabuhay ng maraming taon, ay siguradong makakatulong sa kanya na maging isang makapangyarihan sa banal na kaharian. Higit pa rito, naabot na ni Yi Qingshan ang layunin. Si Aaron ay nagdikit ng kanyang mga ngipin. Napakatigas ng ulo ng babaeng ito. Parang hindi naluluha kapag hindi niya nakikita ang kabaong. Hindi kanya hahayaang patayin ako, dahil hindi ko naman kalaban ang lakas mo. Mukhang ang gusto niyang harapin ay si Ivory. Kung sakaling nahulaan ko na, sa tingin mo may chance ka pa. Sabi ni Aaron. Dahil sa pangungusap na ito, halos desperado si Fei Lingsheng. Noong una, hindi madaling patayin si Su Yingxia, ngunit ngayon ay nakabantay na ang Aaron, kaya mas mahirap itong makamit. Hindi mo matatapos ang kanyang gawain. May kahulugan ba ang kanyang pangako sa iyo? Higit pa rito, paano mo iniisip na totoo ang sinabi niya? Panipi. Hindi mo akalain na si Yi Qingshan ay isa ng malakas na tao sa banal na kaharian, ako. Panipi, napakalinaw ng pag-iisip ni Aaron, halos hinuhusgahan ang landas ng buong bagay. Para kay Fei Lingsheng, si Yi Qingshan ay isang malakas na tao sa banal na kaharian. Talagang hindi niya kailangang matakot sa Aaron, magtago pa sa harap ng Aaron. Totoo ba na mali ang banal na kaharian ni Yi Qingshan? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po